Mabuhay at welcome sa Numa at Some, isang online Bible study mula sa Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Hangin, hininga, tinapay at pagkain sa panahon ng pandemya. Purihin ng Panginoon sapagkat nakaranas tayo ng hindi pangkaraniwan na pangyayari sa ating buhay. At kadalasan po, yung huling pandemya nangyari noong 1918 na kumitil ng napakaraming buhay ng tao. Mas mabagal nga yung pagkalat noon kumpara sa pagkalat ngayon kasi ngayon mabilis na ang pagbabiyahe. Kaya mas mabilis kumalat ang COVID-19. Kumusta po kayo? Pero dalangin ko po kung nasan man kayo na nasa ligtas kayong kakalagayan. Halika, samahan niyo po ako, tayo ay manalangin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan. Niluluwalhati ka namin, Panginoon. Aming Amang nasa langit, lumalapit po kami na nagpapakumbaba sa iyong dakilang harapan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na katapatan mo sa aming mga buhay. Salamat po sapagkat mapagtiis ka, matyaga ka sa iyong mga anak. Patuloy mo kaming tinuturuan. Kapag kami ay nagkakamali, nagkakasala, tinutuwid mo kami. At kapag kami ay nalalayo sa iyo, ninanais mo na kami ay manumbalik sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo para sa iyong mga anak. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong saliksikin ang aming mga puso at isipan. May mga inisip kami, naramdaman, mga bagay na ginawa namin na hindi tama sa iyong harapan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Patawarin mo kami. Kung sa tingin namin sa aming sarili, kami ay magaling, hindi kami nagkakamali at walang pwedeng magtuwid sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon. Dahil alam po namin na habang andito kami sa mundo, ang tukso, ang kasalanan ay naghihintay lang para kami ay maging biktima niya. Ay patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus, at lahat po tayo ay magsabi ng isang malakas na Amen at Amen. Magandang gabi po. Ang pinag-aaralan po natin ay si Jesus. Sino ba siya? Sa aklat ng Genesis, nakita natin na si Jesus ay inilarawan bilang manlilikha. Nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, kasama siya sa lumikha. At kung titingnan po natin yung Colossians chapter 1 verse 16, ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. Hindi lang siya inilarawan bilang manlilikha, inilarawan din siya bilang ipinangakong Mesaya. Nung ang tao ay nagkasala, hindi nagulat ang Panginoon. Meron na siyang plano, at ang plano niya ay ipinahayag doon sa Genesis chapter 3 verse 15. Pagdating naman po sa aklat ng Exodus, ipinakilala si Jesus bilang Passover Lamb. Siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Siya ang buhay na tubig at ang tunay na tabernakulo. Dito po tayo nagtapos kahapon patungkol sa tabernakulo. O samahan niyo po ulit ako. Hindi po makakonect yung laptop ko, hindi ko po makita kung sino po yung mga nanonood, pero kahit na po ganon, binabati ko po kayo ng magandang gabi at huwag kayong bibitaw sapagkat napakaganda po ng pag-aaral natin. Kasi pag nagkamali po tayo ng pagkakilala kung sino si Jesus, maaapektuhan po ang ating kaligtasan. So ipinakilala siya sa aklat ng Exodus bilang totoong tabernakulo. Pag sinabi nating tabernakulo, it is the dwelling place. It is a tent. Kaya doon na po tayo sa tabernakulo. 'Di ba? Paglabas ng Ehipto, papunta sa lupang pangako, dahil sa tigas ng ulo ng mga tao na lumabas doon sa Ehipto, sa lugar ng pagkakaalipin,
Hindi na sila nakapasok sa lupang pangako kasi nagpaikot-ikot sila for 40 years, nagpaikot-ikot sila doon sa wilderness. At ang marami sa kanila, yung mga matatandang lumabas, yung mga anak na lang nila ang nakapasok sa lupang pangako, ang marami sa kanila ay namatay na doon sa disyerto. Pero nung sila po ay naglalakad doon sa disyerto, sinama po ng Panginoon ang kanyang presensya. At para maipakita, maipahiyag yung kanyang presensya, meron pong tabernakulo. So babalikan po natin. Merong gate papasok sa tabernakulo. At dito ka dadaan. Pag nakapasok ka na doon, ang unang kasangkapan na makikita mo sa courtyard, ito po yung unang bahagi ng tabernakulo. Kasi yung tabernakulo, merong tatlong bahagi. Yung outer court o courtyard, yung holy place, at saka yung most holy place. Sa outer court o sa courtyard, meron po tayong makikitang dalawang kasangkapan. Yung una, yung altar of burnt offering. Lahat ng mga alay ng mga tao ay dito sinusunog sa altar of burnt offering. Kung lalakad pa tayo, meron pong laver o palanggana o basin. At dito naguhugas yung mga pare ng kanilang paa, dito naguhugas yung mga saserdote ng kanilang mga kamay para hindi sila hatulan ng Panginoon kapag sila ay pumasok ng hindi karapat-dapat doon sa holy place. Mula doon sa outer court, meron pong isa na namang pinto para makapasok sa ikalawang bahagi ng holy place. At pagpasok dun sa holy place ay meron pong table of shewbread. Naaral na natin yan. At kahapon, tiningnan natin yung pangalawang kasangkapan sa loob ng holy place. Yung pong minora o lampstand o ilawan. Nakita ko po yung minora na dinescribe ng Panginoon, pinagawa ng Panginoon kay Moses, ay meron lamang 7 ilaw. Pero yung minora na ginagamit ngayon bilang simbolo ng mga Hudyo ay merong 9 na ilaw. So eto pong lampstand, nagbigay ang Diyos ng instructions kung paano ito gagawin. At ang instructions ay makikita sa Exodus chapter 31. Meron pong 2 uri ng ilaw, 2 uri ng liwanag. Yung natural na liwanag, at ang natural na liwanag na ito ay maganda at kailangan natin. Naisip nyo ba kung paano na lang ang mundo kung walang liwanag ng araw? Ilan po sa inyo ang nakapunta sa lugar na maraming mga halaman? Napansin nyo po ba? Alam po natin na ang halaman para lumago, kailangan niya ng tubig, kailangan niya ng araw. Pero kapag ang halaman po ay walang araw, ano ang nangyayari? Yung halaman po, humahanap siya ng lugar kung saan pwede siyang tamaan ng araw. Gumagawa sila ng paraan para makakuha ng araw. Kaya may mga halamang tuwid sana sila pero walang araw na pumapasok. Kaya ang ginagawa, bumabaluktot yung kanilang mga trunk kasi naghahanap sila ng araw. Gumagawa sila ng paraan para magkatamaan sila ng araw kasi kailangan nila ang araw para sila ay mabuhay. Pero bukod po sa natural na ilaw, bukod sa natural na liwanag, meron pang isang liwanag na mas kailangan natin, ang espiritual na liwanag. Kung paanong ang halaman ay naghahanap ng araw o kumikiling sa liwanag, ang tunay na mananampalataya, kapag inamin mo na ikaw ay makasalanan at napagtanto mo na dahil ikaw ay makasalanan, kahit anong gawin mo, wala kang paraan, wala kang magagawa para yung kasalanan mo ay magkaroon ng kapatawaran. Wala kang magagawa sa sarili mong galing, sa sarili mong diskarte para matubos mo ang iyong pagkakasala. Kaya, yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, tinanggap mo yung regalo na binibigay niya. Sinuko mo
ang iyong buhay sa Kanya, kinilala mo si Jesus bilang tagapagligtas dahil siya lang talaga ang may kakayahan na iligtas ang tao sa kanyang pagkakasala. Pero hindi nagtapos sa pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. Kinilala mo rin siya bilang Panginoon ng iyong buhay. Hindi lang siya Savior, Lord pa siya ng iyong buhay. Kaya ang tao, malalaman mo kapag siya ay tunay na nagsuko ng kanyang buhay kasi maghahanap din niya ng liwanag. Ang sabi po sa John chapter 8 verse 12. Sige, buksan nga po natin yung ating mga Biblia sa John chapter 8 verse 12. Habang tinitingnan ko kung kaya kong, ay, ang ganda ng menorah. Nakita ko po. Sige po. Napakayaman po ng salita ng Panginoon. Mamatay man tayo ngayon at bigyan man tayo ng Panginoon ng 100 buhay, hindi pa natin maaarok ang turo at aral ng Biblia. Ganun po kaganda ang salita ng Panginoon. Kaya habang lumalalim po yung pag-aaral ko ng salita ng Panginoon, pag pinagbubulay-bulayan ko, sabi ko, ay, ang galing-galing. Napakagaling ng Panginoon. Ano, nahanap niyo na po ba yung John chapter 8 verse 12? Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Alam niyo, napapahanga ako kay Jesus eh. Diba tayo, yung mga pastor na kasama namin sa City Hall, ang lalawak na mga opisina, na pag mahina ang boses mo, hindi ka madidinig. Kaya yung iba, para hindi ma-strain yung kanilang boses, nagkakaroon sila ng microphone. Pero nung panahon ni Jesus, nagagawa niyang mag-preach sa 5,000 kalalakihan, hindi pa kasama doon yung mga babae at yung mga bata. Pero naririnig siya ng mga tao, naririnig yung kanyang sinasabi. Sabi ko, ang galing ni Jesus, ang galing niya mag-project ng boses, ang galing niya magturo, magsalita, ang galing niyang gumamit ng mga halimbawa. Kaya kahit nga po yung pinakamagagaling na guro, ang sabi nila, let us go to the master teacher. At ang master teacher ay walang iba kundi si Jesus. Kaya nai-imagine mo, nagsalita sa Jesus, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi na lalakad sa kadiliman. Ang liwanag po dito, kapag tayo ay walang relasyon kay Jesus, tayo ay wala sa liwanag. Kasi yung mga taong meron lang relasyon kay Jesus, yun lang ang merong liwanag. Yung mga tao, kahit meron silang relihiyon, kung wala naman silang personal na pagkakilala sa Diyos, sila ay nasa kadiliman pa rin. Ang liwanag na tinutukoy po dito ay ang liwanag ng katotohanan. At ang liwanag na tinutukoy dito ay ang kanyang salita. Ang liwanag na tinutukoy dito ay ang buhay na walang hanggan. Ang sinumang nakasumpong ng liwanag, kailanman ay hindi na lalakad sa kadiliman. Kaya pag nasumpungan natin si Kristo, naalala ko po nung araw, sino ba yung composer ng Tupang Ligaw? Hindi ko na maalala. Pero alam ko po yung sabi niya, madalas nating sinasabi pag nagtitestimony tayo na nasumpungan natin ang Panginoon. Hindi po tayo ang naghanap sa Panginoon. Tayo ang nasumpungan ng Panginoon. Tayo ang hinanap niya. Nung tayo po ay nasumpungan ni Kristo, isinuko natin ang ating buhay sa Kanya. Nagkaroon ng liwanag. At ang liwanag ay ang liwanag ng buhay. Kaya, kung nasumpungan ka na ni Kristo at sinuko mo ang iyong buhay sa Kanya, merong liwanag ang iyong buhay. Kahit walang Meralco, kahit patay ang mga poste, pag nasa iyo na si Kristo, merong liwanag ng buhay sapagkat ang ilaw ng buhay ay nasa iyo na. Samahan niyo po ako sandali sa pagtingin sa mundo na ginagalawan natin. Ang mundo po natin ay napakadilim. Bakit ko po sinabing napakadilim?
sapagkat ito ay punong-puno ng kasinungalingan, ito ay punong-puno ng pandaraya. Dahil ang mundo po natin ay napakadilim, kailangan ng liwanag na mag-aalis ng kadiliman. Kailangan ng liwanag na mag-aalis ng kadiliman na bumabalot sa isip ng tao. At tanging si Jesus ang sagot, sapagkat siya lang ang nagsabing, ako ang ilaw. Ako ang ilaw. Kaya si Jesus lang ang makakapag-alis ng kadiliman na bumabalot sa isip ng tao. Ang laban po ngayon ay laban sa katotohanan. Bakit po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon? Para malaman natin ang katotohanan. Para hindi tayo madaya ng mga turo at aral na naglipana. Para hindi po tayo madala ng mga alon, ng mga bagong turo. Kasi yung ating pundasyon ay matatag at ang pundasyon natin ay nasa katotohanan ng salita ng Diyos. Kung si Kristo ay wala sa iyo, ang buhay mo ay isang napakalaking kadiliman. Papasukin mo siya sa iyong buhay para ang kadiliman ay mawala. Kung hindi natin kikilalanin, isusuko ang buhay sa Kanya. Hindi tayo magkakaroon ng liwanag. Kung hindi natin kikilalanin at isusuko ang buhay natin sa Panginoon, hindi natin malalaman ang katotohanan at hindi natin mararanasan ang buhay na walang hanggan. Pero pag naging mananampalataya na ang isang tao, kagaya ng halaman na kapag walang araw, hindi siya nakakaramdam ng araw, binabaliko niya yung kanyang trunk para humanap kung nasaan ang liwanag. Ang tunay pong mananampalataya, maghahanap siya ng liwanag. Maghahanap siya ng mga bagay na espiritual na makakatulong sa kanyang paglago. Kaya malalaman mo yung taong nagdasal ng sinner's prayer, malalaman mo agad ang totoo at hindi totoo. Kasi yung totoo na nagkaroon ng pagsuko ng kanyang buhay ay magkakaroon ng panibagong interes. Magkakaroon siya ng panibagong mga kinahihiligan. Magkakaroon siya ng pagkauhaw sa salita ng Panginoon. Ako po naalala ko nung tinanggap ko si Kristo, tinanggap namin siya dahil tinanggap siya ni Mami. Dahil tinanggap siya ni Mami, dahil yung po yung panahon na nawalan ng trabaho si Daddy, at nung wala pong trabaho si Daddy, parang wala ka nang makapitan, ang kakapitan mo na lang talaga yung Panginoon. Kaya galing Las Piñas, pumupunta pa siya ng Makati at uma-attend siya doon ng fellowship. Ako naman, nag-aaral sa Pasay, inimbitahan ako ni Mami, pumunta ka dito, mula kasi doon sa eskwelahan ko, hanggang doon sa Makati, isang sakay lang yun, konting lakad lang. Kaya every Wednesday, dahil nga wala kaming pera noon, nakikitira ako sa tita ko sa Pasay para walking distance lang yung pinapasukan kong eskwelahan, galing doon sa bahay ng tita ko, para baon na lang. At pang tuition na lang, kasi medyo mahal ang tuition doon, kasi girls' school yun, Catholic school. So, pumupunta po ako doon pag Wednesday. At dahil nung totoong isinuko ko ang buhay ko sa Panginoon, alam nyo, halos gabi-gabi, lahat ng gawain na kaya kong daluhan, dinadaluhan ko. Kaya pag uwi ko ng bahay, pagod na ako, pero bago ko gawin yun, ginagawa ko muna yung mga assignment ko. Kasi lalabas ka ng eskwela ng 4:20. Ang mga fellowship nagsisimula naman ng 7 hanggang 7:30. So may oras ka para gawin yung mga trabahong eskwelahan mo. Pero pag uwi ko, 11 ng gabi, tapos the following day, 7:20, kailangan andong ka na sa school. Pero hindi ko po alintana ang pagod. Hindi ko rin alintana yung gabi na at naka-uniforme pa ako. Kasi hindi na ako umuwi ng bahay para magpalit ng panlakad. Uniforme na talaga ako. Hindi ko inaalintana na gabi na, 10, 11, naka-uniforme pa ako. Kasi ang iniisip ko lang, sabik na sabik akong dumalo ng mga gawain ng Panginoon. Kaya kung saan-saan ako nakakarating para dumalo ng gawain, para umattend ng mga Bible studies. Kasi
naghahanap ako. Bago na yung panlasa ko. Imbis na manood ako ng TV, nawalan ako ng gana sa panonood ng TV, mas gugustuhin ko ng magbasa ng Bible, mas gugustuhin ko ng mag-aral ng kanyang salita at umaten ng mga Bible study at ng mga gawain kaysa gawin yung mga bagay na yon. Malalaman mo na ang tao ay nagkaroon ng personal na pagsuko ng kanyang buhay kapag siya ay naghahanap ng liwanag. Nasasabik siya na dumalo ng mga gawain. Nasasabik siya na manalangin. Naalala ko nga po, napakahilig ko nung high school magbasa ng mga pocket books. Nung araw, Meals and Boons. Sabi nung teacher ko sa St. Mary's, ang Meals and Boons daw pang grade 4 lang. High school na ako. So, hindi ko na yun binasa. Naghanap naman ako ng ibang mga babasahin. Pero nung ako po ay nagkaroon ng personal relasyon kay Jesus, isinuko ang buhay sa Kanya. Nawalan po akong gana na basahin yung mga pocket book at nagsimula po ako talagang basahin ang salita ng Diyos. Na sa kauulit kong kababasa ng salita ng Diyos, hindi naman ako nagme-memorize. Natuto na lang po akong mag-memorize ng mga chapter at saka verses nung nag-aral na ako sa Bible School. Pero nung high school ako, hindi ako nagme-memorize. Pero sa kakaulit mo ng basa, ng basa, ng basa, na-memorize mo na rin. Pero ang mga walang pagkakilala kay Jesus at nasa kadiliman, ayaw nila sa liwanag. Galit sila sa liwanag. Bakit sila galit sa liwanag? Bakit ayaw nila sa liwanag? Kasi yung mga masasama nilang ginagawa, yung mga bagay na hindi tama na ginagawa nila, natatakot sila na sila ay mabuko at malantad yung kanilang ginagawa. Dahil ipinapakita ng liwanag ang masama. Buksan po niyo yung inyong Bible sa John chapter 3, verse 19. Yung totoong nagsisi sa kasalanan, nagkakaroon ng interes na magbasa ng Bible at interesado dumalo sa church. Malalaman mo ang totoong kondisyon ng isang tao spiritually sa mga bagay na kinahihiligan niya, hindi sa mga bagay na sinasabi niya. Ay, bakit hindi ka ba umattend ng church? Kasi tinangali ako ng gising Oops. Akala natin yung mga dahilan natin, makakalusot tayo. Sabi nga nila, yung isda, mahuhuli mo sa kanyang bibig. Naalala ko, ito naman ay sinishare ko lang para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nung ako po ay nagpunta ng Singapore, ang una ko pong hinanap simbahan. Napuntahan ko yung iba't ibang simbahan, pero nagdesisyon ako, dito ako sa isang simbahan, magsisimba. At dun nga po ako nagsimba, nung una, uma-attend lang ako, tapos nung nakilala po ako ng pastor, sabi ko kay Miss yung asawa ng pastor, Mrs. Ang, is there anything I can do to help? Anything. Kasi hindi naman ako kilala, hindi pa kami magkilala. Kung anong ipapagawa ng asawa ng pastor sa akin, gagawin ko talaga. Kasi hindi pwedeng a-attend lang ako, pagkatapos aalis na ako. Hindi pwede, kailangan may paglilingkod ako. Hindi kinakailangan ng paglilingkod ko, nasa harapan ako. Kahit nasa likod ako, isa lang yun. Basta't ginagawa mo para sa kaluwalhatian ng Panginoon, nalulugod ang Panginoon. Kaya dahil po yung church na napuntahan ko ay merong school, trabaho ko, tagatulak ng mga blackboard, tagapasok ng mga blackboard. Pagkatapos kumanta ng English service at saka ng Chinese service, ako yung tagaligpit ng mga song sheets. Tapos ipina-file ko yun doon sa taas. Ganun po ang trabaho ko. Pero masaya ko siyang ginagawa kasi ginagawa ko para sa paglilingkod. Kaya yung pala yung sabi ni David mas mainam pa raw ang isang araw sa tahanan ng Panginoon kaysa sa 1,000 taon na wala ka sa tahanan ng Panginoon. Pero nakakatuwa si Lord kasi dumating yung punto doon sa Singapore, kinuha akong Sunday school. Sabi, Maria, pwede ka bang magturo sa Sunday school? Oh yes, by all means. Kasi gusto ko yun nasasabik ako. Pinagsimula akong mag-MC. Hanggang ginawa po akong head ng Sunday school. Yung head po ng Sunday school doon sa Singapore, multiculturals, di ba sila? May mga lokal, may mga Indonesian, may mga ganon. Kaya sabi ko, ang galing-galing ni Lord. Napakabuti niya.
Kaya alam kasi ng Panginoon na yung gusto mo, mas gugustuhin mo pa ang mamalagi sa tahanan ng Panginoon. Kahit tagaligpit ka lang, kahit tagahugas ka lang ng mga plato, kesa sa iba pang mga lugar. Nakita nyo na po yung 3:19. Uy, ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ang ilaw. Kaya si Lord judgmental siya. Judge siya, humahatol siya. Kapag hindi natin sinunod yung mga utos niya, kapag hindi natin kinilala si Kristo, meron na agad yun hatol. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Yung namumuhay sa katotohanan, lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Minsan, pinapayagan ng Panginoon na masadlak ang tao sa napakatinding kadiliman para lalo siyang manabik sa liwanag. Pakinggan niyo po ang special number at pagpapatuloy po natin yung pag-aaral natin tungkol dito sa Webes. Pero bukas po, babalikan po natin yung The Seven I Am of Jesus sa aklat ng Juan.